na Friday and as you can see, tapos na akong magbihis. At ako ay nakapag-ready na rin ng aking i-empake. Ngayon yung aming bakasyon papuntang Austria. 1:15 yung aming alis. Ngayon pala ako mag-i-empake. Ang tagal kong gumising. Uy, my God, baka may muta pa ako. Tagal kong gumising. 9 AM something na. 2:00 na kasi ako ng madaling araw nakatulog. Anyway, yung aking dadalhin lang is mga undies. Meron ako ditong 4 in case lang. Lagi akong nagdadala ng extra pagka mga underwear. Meron ako ditong panyo, 3, isa ngayon, tapos sa Saturday at saka Sunday. Kasi babalik kami ng Sunday. And meron akong makapal na medyas. Ito, in case lang na malamig. Kasi sabi ni Bianan, magdala kami ng pang malamig. So, ito, dadalhin ko to pang dito sa paaba. In case lang na malamig, pupunta kaming Salzburg ata. Basta, malamig daw dun. Makapal na medyas and then makapal na stockings. Meron din akong makapal na maliit na medyas at saka sakto lang na medyas. In case lang na ayaw kong magsuot ng makapal na medyas. Magdedepende na lang kasi yan pag nasuot ko na. Hindi ako, ayaw kong mag-try ng mga susuotin pag aalis. Wala akong energy para mag-try on. Magdala lang ako na isang jeans para bukas. Malamig mag-jeans pero wala akong ibang pang-lower, kundi jeans lang. And then, eto, pwede ko to ibalik pagka Sunday. Kasi pag Sunday, nasa sasakyan lang naman. Seryoso na talaga ako sa pagiging light packer. Char lang. Meron akong sports bra para bukas dahil whole day ang lakaran bukas kaya ayan, mag-sports bra tayo. Ito yung pang bukas ko dahil pang winter na talaga tong damit na to. Bet na bet ko itong tela na to dahil sobrang mainit siya sa katawan ba. Baka kasi hindi ko kayanin yung lamig dito. May jacket naman na makapal. Ito yung jacket na gagamitin ko bukas dahil sobrang makapal ito. Yan siya, meron siyang another pullover. Kailangan ko itong isukat ngayon kasi baka magmukha akong balon na ito. Kasi hindi to akin, ibigay lang to. Bigay to sa akin ng mama ng stepdad ni Nico. Then, ito naman ang aking pang Sunday. Nasa sasakyan lang naman so medyo manipis lang. Dalawang upper to siya pero in-insert ko na lang itong itim para medyo mainit din siya sa katawan. Wala pala akong upload ngayon dahil hindi ako nakapag-vlog kahapon. Tinapos ko talaga yung planchahin ko at saka labahin ko. Nag-focus ako na malansya ako ng bonggang-bongga. Nag-video lang ako ng namalansya. Sabi ko, ang boring naman pag namalansya lang ako. Tapos wala din akong maitapik. Dahil wala akong Q&A, minabuti ko na mag-focus na lang talaga sa pagpaplansya. At masaya ako dahil tapos na akong mamalansya. Ang dami kong pinlansya kahapon. Nagtupi pa ako. Ang dami ko din tinupi kahapon. Baka meron pa akong time ngayon. Mag-live na lang ako. Kaya bibilisan ko to para meron pa talaga akong time. Ito yung akin. Kay Nico naman yung aking tatrabahuin. Si Nico, meron na siyang 2 t-shirt. Yan, si Nico, pag mga weekend trip lang talaga, pabalik-balik lang yung panlabas niya. Pero yung panloob, pinapalitan niya yan. Pag mga pullovers, hindi na niya yan papalitan. Tama naman siya na hindi naman napapawisan yung pullover. Kasi pullover tapos jacket pa. Makikita lang yung pullover pag nasa restaurant kami kasi tatanggalin yung jacket. Meron siyang undies and then 2 makakapal na medyas. Try ko lang tong jacket para malagay ko siya sa luggage. Kasi yung isa kong jacket susuotin ko palabas. Etong jacket na tong puti, pang bukas lang talaga siya since kailangan daw namin magdala ng pang malamig talaga. We'll see kung hindi ba akong magmumukhang balon neto. Pak, oh, diba? Kita nyo, sobrang laki. Kasi hindi to size ko. Okay lang pala siya sa akin, sabi ni Nico. Tingnan nyo naman, para talaga akong balon. Ang laki. Dadaling ko na lang to. Lalagay ko to siya sa maleta. Gusto ko yung winter time. Ang hate ko lang sa winter time is magsuot ng sobrang dami. Yan yung pinaka-hate ko. Kung alam nyo lang, sobrang hassle magsuot ng madaming damit. Pag hindi ka naman magsuot ng makapal, ikaw din yung magsasuffer dahil ang lamig-lamig.
Parang feeling ko magkasira na itong luggage ito ngayon. Ito lang yung extra na pants dadalhin ni Nico. And then, magdala ako ng toiletries. Ako, hindi na ako maliligo doon dahil ngayon ako naligo. Basa yung buhok ko ngayon. Meron na ako dito travel toothbrush namin ni Nico. Sa Pinas pa to. Binili ko to sa may 7-Eleven ata sa Cebu. Doon sa airport. Meron na din akong lotion, shower gel. Ito yung shampoo. Bumalik ako sa Sebamed na anti-dandruff. So far, nag-work naman siya. Kasi dati, hindi na to nag-work sa akin. Kaya tinigil ko. Tapos nung dumami yung aking dandruff dahil sa shampoo sa may Aldi ko yung nabili. Anti-dandruff din siya pero hindi siya gumana sa akin. Mas dumami yung dandruff ko kaya naisipan ko bumalik ako dito. At so far nawala na yung dandruff ko. Thank you. Hindi na ako namumblema kasi dati talaga yung dandruff ko until dito. Nakakairita siya tapos nakakahiya siya. Kaya nung pumunta ako sa Philippine Food and Culture Fest, nag-cup ako noon kasi sobrang dami ng aking dandruff. So if ever na nandito kayo sa Germany at problema nyo ang dandruff, itry nyo ang Sebamed na anti-dandruff shampoo. Baka mag-work din sa inyo. Nung bago pa ako dito, ito talaga yung gumana sa akin. Pero for the longest run, parang nawala yung effect niya. Ngayon lang ulit ako gumamit nito. And then, ito yung gustong-gusto na facial wash ni Nico. Itong Alverde. Toothpaste. Perfume ni Nico. Magre-refill ako ng floss. Pangtenga. Dalhin ko na lang itong isang buo eh. Sanitary pads dahil hindi natin alam. Baka dalawin tayo. Then, ang aking facial wash. Parang hindi kasya dito yung aming toiletries. Kailangan kong gamitin yung mas malaki nito. Ang aking serum, toner, wala akong maliit na lagayan. Moisturizer, lip balm, at saka deodorant. So, hindi siya magkasya. Kailangan kong gamitin yung mas malaki nito. Ito na lang yung aking gagamitin. Nagkasya siya. Nauubusan na naman ako ng oras. Oy, 12 na at aalis kami ng 1:15. Maglalagay lang ako ng sunscreen. May muta pala ako, oy. Hindi nyo naman sinabi. Dadalhin ko tong pang-trek ko na bag. Pero ngayon, ang gagamitin ko is... Ito na lang gamitin ko. Makaalis na kami. Hi, Mama. Hi, Slopfish! Busy si Mother sa pagdadrive. So, siya ang magdadrive papuntang Austria. Ayan si Nico. Lagi akong pinapaupo ni Bianan dito sa harapan dahil tumitingin din ako sa daan. Yung isa kasi, wala yung pake. Sasaglit muna kami dito sa may bakery dahil bibili kami ng tinapay. Wala pa kasi kaming kain. Ay, siya, kumain na pero ako wala pa. Dito kami sa may Sheffield. Diyan na si Nico, iniwan ako. Da habe ich gesagt, so eine Art Bar und das können sie alleine machen. Sobrang makulimlim dito sa amin banda. 3 hours yung biyahe namin papuntang Austria. Kita-kits tayo kung saan kami hihinto kasi sabi ni Bianan
Meron kaming pupuntahan na small town. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ni Bianan. Nandito na kami sa Austria. Kakapasok lang namin. Hindi ko na videohan yung karatula ba na welcome to Austria. Adara di ay. Nandito pa pala oh. Ayan siya, yung blue. Yan. Andito pala kami oh. Waffen Visa. Ang cute ng kanilang store. Titingin lang dito si Nico. Tapos na kami sa may gun shop or anong tawag doon. Basta Waffengeschäft tawag dito. Doon sa may shop, bawal mag-vlog or mag-film. Nagtanong si Bianan doon kung pwede ba akong makapag-film. Pero sabi nila, pwede doon sa mga damitan lang. Hindi pwede sa mga baril. Ang daming baril doon. Uy, magaganda yung baril, magaganda din yung presyo. Yung presyohan ng baril, pwede ka nang gumawa ng maliit na bahay. Wala naman binili si Nico. Mitingin lang siya. Then, nagtanong siya kung paano pag dito bumili tapos dadalhin sa Germany. Sabi doon na basta meron lang siyang confirmation or meron siya papeles na kailangan niyang i-rehistro yung baril para madala sa Germany. Hindi pa naman niya kailangan ng bagong baril. Kakabili nga lang niya ng baril eh. Yung presyo ng baril na binili niya, pwede ka na makapagpatayo ng isang bungalow house eh. Hier in der Altstadt von Steyr. Maganda siyang city. Hanap lang muna kami ng parking area. Was ist jetzt alt? Da ist ein Taxi. Jetzt sind wir nämlich wieder da runter. Jetzt fahren wir nochmal Kurve. Etong city na to, tinawag siya na Steyr because of this river. Uy, ang ganda ng river dito. Uy, as in, klarong-klaro yung tubig. Malinis na malinis siya. Akala ko dito kami magdi-dinner, di pala. Titingin lang pala kami dito. Sabi ni Bianan, para daw meron akong maipakita sa inyo. Ang sweet naman, ayan o. Kailangan namin magstay dahil ang kitid. Ang kitid ng daan. Tingnan nyo naman yung daan. Daanan kasi siya ng auto. Ang cute. Ang cute ng building na yan. Cute. Gustong suyurin ni Bianan din dito. Nanggaling na sila Bianan dito nung old-timer vacation sila. Tapos, sabi niya, punta daw kami dito kasi maganda daw dito. Tingnan niyo naman yung building. Oh. Alam niyo, pag nagbabakasyon kami ni Bianan, lagi na yung sinasabi sa akin, para meron kang ma-film para sa yung mga viewers. Ang sweet, no? Naalala niya kayo lagi. Kung ako ay bag person, si Bianan naman ay shoes person. Sabi ni Nico, merong surprise si Bianan sa amin. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niya. Para sabog pa rin yung utak ko dahil wala pa akong kain. Uy, may tea-fun, bubble tea. Hello, may bubble tea. Yeah. Alam ni Bianan na gusto ko ng bubble tea. Kaya pala ang laki ng ngiti niya, para sa akin pala daw to. Nice. O diba, bayad yan ni Bianan. Lahat ng kinakain namin or orderin bayad niya. Lagi niya yung sinasabi sa amin. O diba? Nabudol ko din. Ah. So, yung in-order namin is without ice. So, medyo mainit siya. Masarap siya, uy. Ang laki naman ng shisha, uy. Grabe sa shisha. Ang cute naman ng building na yan, oh. Ang cute!
Staya Brücke. So, Staya Bridge. Ito yung river. Ang pool, no? Tapos, ang ganda din ng nandiyan sa kabila. Maganda siya city, uy. Nakaka-amaze siya. Sobrang klaro ng tubig, uy. Sobrang linis niya. Masarap tuloy maligo, kaso ang lamig. Church pala yan siya. Pero sabi ni Bianan, baka close daw. Meron ditong stolen de Erinnerung. What was this, mein Schatz? It was a labor camp. People were forced to work there in the Second World War. Ito pala yung Lamberg Castle. Ayan siya. Papasok daw kami dito sa castle. Pero gusto lang tingnan ni Nico yung kambing. Kambing lang naman yung pakay niya dito. Pwede din pala kayo mag-party dito. Yeah. Ito yung hof nila. Pa-triangle yung kanilang form. Yun, ang ganda dun, oh. Das sind Gartenzweige von früher. Dito yung papuntang kambing. Ewan ko ba, sa Pilipinas, madami namang kambing. Oh, diba? Naghahanap siya sa kambing. Hinahanap niya yung kambing. Hanap, well. Wala na. Walang kambing. Pabalik na kami sa baba. Tapos na kami dito. Yun lang naman yung pinunta namin, yung kambing. Pero, walang kambing. At, kailangan na namin pumunta sa sasakyan. Dahil nagpa-reserve si Bianan ng dinner sa restaurant. So, kailangan namin on time doon. 1 hour pa yung biyahe namin. Sabi ni Bianan, babalik na lang daw kami dito. Dinala kami dito ni Bianan kung saan mo makikita yung mga antique na watch. Then, jewelries. Wedding rings. Jewelries. Ang cute, oh. May ikot-ikot pa siya. Tapos may tubig yan. Yan siya, mayroong tubig. Meron ditong swatch. Ayun! Yun yung paggawaan ng relo. Merong swatch shop dito. Mga relo talaga siya. Ayan. Ayan yung mga paggawaan. Oh. Tingnan nyo naman yung mga wall clock. Oh. Grabe, oh. Si Friedrich Mullgruber. Goldschmied und Uhrmachermeister. Nice one. Ito, oh, ang cool. Ito, ang cool. 7 PM na. Tingnan nyo naman yung aming dinadaanan. Oh. Nagkanda, wala pa kami ay dahil sa navigation. Meine kennst du es aus dem Horrorfilm, ha? Ja. Solche Straßen. Hala. Das ist dann gleich end of the road und da ist dann so eine gruselige Hütte. Kami lang yung dumadaan dito. Tingnan nyo. Walang tao. Hala. Hala. Meron pa kaming 7 minutes. Bringt uns gleich der Wack-Wack vors Auto. Dann gebe ich aber Gas. Nee, wieso? Drüber fahren über den Wack-Wack, oder? Ja. Also doch Gas geben. Sabi niya, pag mayroon daw aswang, bibilisan niya daw yung takbo. Wakwak kasi sa amin sa Bisaya. Nag-iisang building, ginawa ko Lord. Tapos walang ilaw, oh my God. So, eto, merong bahay. Shine nito siya. Uy, ginawa ko Lord. Para feeling ko hindi ako mabuhay dito. Para anytime lalabas na yung multo. Ah, pero merong hotel, oh.
Hotel ba yan? Das Gang ist der Bergpfeffer da rechts. Was? Kann das Nee, sein? nee. Wir sind noch weit, Mama. Grabe yung daan do. Papunta kami sa restaurant. Nach 300 Metern rechts ab. Finally, andito na kami. Dito kami sa Bergpfeffer. Nagugutom na talaga ako eh. Wala pa akong kain. As in. Was haben Sie ganz? Ja. Boah, 30 Euro. Ang bango. Parang maganda siya na restaurant. Mit Weißwurst. Char. Sosyalin siya dito eh. Ang ganda ng kanilang menu eh. Char. Gusto ko sanang mag-vlog habang kumakain pero natapat kami sa pinakagitna. Uy, nahihiya akong mag-vlog. Ang daming tao. Ja, weil ich dann doch noch nicht. Ich glaube, du bist da nicht so genau. Danke, Mama. So, ito yung aming appetizer. Ba't may bulaklak? May gumamela. Carpaccio yan siya. Titikman ko kung masarap ba. Itago kayo sa gitna. Merong guest din na dito sa gilid namin. Meron akong tripod na dala pero nahihiya ako. Hast du es erlaubt? Eh. Ich mag auch probieren. Yeah. Schmeckt gut. Kinain talaga nila yung bulaklak ko eh. Das ist doch Blumen. Ja. Kann man das essen? Ja, sonst hätten sie es nicht auf dem Teller. Kakainin niya talaga. Gumamela po yan eh. Masarap pala siya. Yung mga waitress dito, nag-aaral talaga sila eh. Kasi nakita ko sa waitress, yung mga pinag-aralan ko sa school, ginagamit niya habang nagsiserve siya. Ich esse doch jetzt eh nichts mehr. Guten Appetit. Guten Appetit. Ito yung kay Nico. Goose Spinat. yung kanya. Das ist, glaub Tapos ito sa akin chicken with truffle pasta. Tapos kay mama ay fish fillet. Mga unta, manihapon, mga on man shots. Ja. Nandito na kami at ito yung aming Airbnb or Ferienwohnung tawag dito. Para siyang rest house. Galing na kami dito mga ilang years na din. Ilalagay ko yung link sa description box nung nagpunta kami dito last time. Pagpasensya nyo na yung ayos ko eh. Ang lamig. Binuksan kasi ni Nico yung bintana. Arrange ko lang itong dinala namin. Dinala ko kasi ang tomatoes namin at saka yung tangerines. Nagdala ako ng chips ko. Nagdala ako ng kanin. Yung kanin ko is nadugmok, nadurog na, nagdurog-durog na siya. Nagdala ko ng kanin, uy. Dinala ko din to kasi sayang kung masisira lang siya. Ito yung bell pepper at saka carrots. And then, cucumber. Sayang kasi pag nasira lang siya, pagbalik namin, Sunday pa kami babalik. So, dinala ko na lang para meron kami pang breakfast bukas. Nakalimutan ko magdala ng sardinas at saka century tuna. Nakalimutan ko talaga. Uy, inisip ko yan siya kagabi. Nagmamadali na kami kanina. Tingnan natin kung ano yung mga dala ni Bianan. Ito yung bread na binili namin ngayon. Ito para bukas to siya. Tatanggalan to ni Nico ng salt. Kasi meron siyang salt, oh. Tatanggalan yan siya para hindi siya mag-moist or magbasa. Ito pa, baguette. Merong salmon si Bianan dito. Vina sausage. Yan siya. Merong eggs. Radish, bell pepper, butter, raisins, ham, cheese, ginger tea, another ham, bacon, another bacon, oatmeal. Meron si Bianan mga coffee. Ang dami naman coffee. Baka ilalagay din to ni Bianan dito. Kaya madami yung dinala niya. Same lang naman yung variant net. Das ist zum Dalassen. Yeah. Tama nga ako na ilalagay to dito ni Bianan. Merong tatlong ganito. Tatlong packs.
merong oats. So, yun lang. It's already 9:32. So, i-end ko na tong vlog. And I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. See you guys tomorrow sa Hallstatt. Tschüss! Gute Nacht! Ampi!